landmark measure that will generate much-needed additional revenues for the government's healthcare program is now a law. The legislation raises taxes on so-called sin products such as liquor and cigarettes. Elena Luna reports. President Aquino called the Sin Tax Reform Act an early Christmas gift after signing it into law at the palace. Tandaan natin sa wakas, dito lang po, sa wakas, ang isang batas na magsisilbing maagang pamasko sa milyon-milyong Pilipino. Mga Pilipinong masasaklaw sa abot kamay ng Universal Healthcare Program. Mga Pilipinong makikinabang sa mga bagong klinika at ospital na mapopondohan at may papatayo. Mga Pilipinong maililihis sa bisyo ng paninigarilyo at labis sa pag-inom. Batas na po ang ipinaglaban nating Sin Tax Reform Act. Republic Act No. 10351 is expected to generate 33.96 billion pesos in revenue next year. 80% of the revenue will be used for the government's Universal Health Care Program, while 20% is for medical assistance and health enhancement facilities program. In his speech, the President addressed the concerns of farmers, assuring them of livelihood support. Lilinawin ko rin lang po sa mga magsasakang nabulungan ng agam-agam ng ilang sektor na kontra sa batas na ito. Wala po kayong dapat ikabahala. Ang benepisyong natatanggap po hindi maglalaho. Ang totoo nga po, sa amin pong pakiwari, lalaki pa yan. Habang tumitibay naman ang suporta sa inyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng iba pang ayuda. The new law will also level the playing field for those involved in the tobacco industry. Hangad din natin gawing patas ang laban sa industriya ng tabako. Hindi makatarungan po na iba-iba ang buwis ng mga produktong pare-pareho. Itinatama natin ito. Sa mga susunod na taon, magiging pantay na ang mga buwis na magbubukas din ng pinto sa pagsigla ng kompetisyon sa industriya at pag-iwas sa monopolya. The Sin Tax Reform Bill was first filed in Congress in 1997. After 16 years, it finally became a law. The President thanked the legislators, government officials, medical practitioners, and private individuals who pushed for the bill. Pero gaya po ng paulit-ulit natin napatunayan, walang imposible sa Pilipinong sumasaguan sa isang direksyon. Nasa tamang lugar ang puso at handang manindigan para sa kanyang mga prinsipyo. Hanggat nasa likod po natin ang ating mga boss, walang balakid na hindi natin madadaig. According to BIR Commissioner Kim Henares, the Sin Tax Reform Law will take effect January 1 next year. For the People's Television, Elena Luna.